The heaviest bag is not only filled with books, but with the miles a child must walk. For many students in remote areas, a path for them is quite long, silent struggle through mud and heat. It is a quiet battle fought every morning, where the act of showing up is the hardest lesson of all. Meet Lazabel and the students of Bangsamoro villages. For them, education is not just a right. It is a long journey. This video shows how children cross rivers, climb hills for hours just to reach a classroom. While their legs may get tired, their desire to learn never stops. Igane kay Lisa Belan sikat, wala gabaras sa baan gabilintua. Kanalo, tumugo alas 4, mayo mayag, madiyoho, dargumaho, makaso, mamao, tino magawan, Manan Central Elementary School, class 5, Butang. Dargumaho, Manan Central Elementary School, Toong Lugotan, Toong Rizumlaya. Piano Karaganano, interesado sa eskwela. Ini gonon, ini lugar da kaduray, IP. Mga 8% gati daw da dumarayo Ide kaga ni man kagbrah nga ni maka yo da sabaan si Lisabel. If yun fakun kay itungano, concentrate pag-eskwela na. So pen ay nandeso, no ay nandeso. Yung tinati kakarganan may gagumah roso. Kahit na ano pang lakas ng ulan ay nan roso. Kumon bagar eskwela para walay semestra. No katabang ako kay pamilya ko. As future educators, we must remember that a child's dream should not be limited by a map. By sharing their story, we help build the world where road to a better future is not so long and where every child can reach their goals. Po si Angelo, 11 years old, Batang Binondo. Life on the street is a heavy burden for us small children. When other children carry their backpack, these children carry the weight of survival. Every day is a challenge against hunger, heat, and the feeling of being invisible to a world that just walks by. Meet Gerald and Joel on the busy sidewalks of Manila. They aren't just street kids. They are math wizards. Without a classroom or a desk, they mastered a complex numbers just for them to earn enough money to eat. Positive, negative. Hit na hit sa social media ang video na ito ni Gerald habang mabilis niyang nasasagot ang mga may hirap na tanong sa math. Square root ng 169. Positive, negative 13. Nang puntahan namin ang lugar kanina, dalawa pang kapwa niya palaboy ang may talento rin pala sa numero. Barkada ni Gerald ang 11 taon na sina Joel at RG na pwede ring tawaging math wizards. Sinubukan namin sila gamit ang calculator. Ano ang square root ng 324?
Positive, negative 18. Sinubukan ko rin silang tanungin ng mga maling equation. Ano ang square root ng 500? Di po yun perfect square. Point yun. Para mas mapatunayan, sinundan ko sila sa panlilimos kung saan kapalit ng bawat tanong ng mga tao ay perang pangkain nila. Square root ng 740. Wala yun eh, point yun eh. Na-amaze po ako nung sa bata, sa age po niya na yan, marami na siyang alam. Medyo complicated nga po yung math na yun. Then nasasagot nila. Magaling. Kung siguro po mabigyan lang siya ng tamang pagkakataon para mag-aral, siguro lalong mas ma-develop yung kanyang kakayahan. Sabi ng dalawang bata, habang nanglilimos lang din nila natutunan sa mga estudyante ang teknik kung paano kumputin sa isip ang equation. Kasi po sinabi po sa amin ng civil engineering sa OSTE. Sino tong mga civil engineer na to? Hindi po namin kilala kasi marami po sila grupo. Naka-enroll naman sa public school ang dalawa pero halos hindi rin nakakapasok dahil mas abala sa paghahanap ng makakain. Si RG sa bangketa lang nakatira. Si Joel naman sa kariton lang nabubuhay. Mahirap mo kasi maulan po tapos sa gabi hindi po kami gano'ng makatulog. Eh wala po talagang hindi namin kaya mangupa, wala po kami naasahan. Isa sa tumugon ang lingkod kapamilya at nangakong tutulungan ang dalawa. We must remember that a child's address should not limit their dreams. We cannot change their past, but we can change where they are going. They have the talent. All they need is a chance. Now, let's meet Anwar. Before the war in Marawi changed everything, Anwar was already fighting a quiet battle. As a Christian student in a Muslim school, he felt like an alien, a stranger in a very place where he called home. He truly thought his life was over because of the traumatic experiences of Marawi siege. This is a story about pain that stays and the resilience that helps us live through it. So my name is Arnold Alamado Jr. I am 19 years old, first year BS Psychology. It was sa Marawi siege. Ito ko sa bahay. Ito ko grade 2 to grade 4. Physically okay ko. Pero mentally torturing. Alag half Muslim ko, ako related kay Roman Catholic. Alienated ko sa my classroom. Maybe even the entire school. The school is called Dansang College, DC. Sa classroom, pure Christian. There's kay mga Maranao. Severely bullied ko dito. Sa mga inukulata ko. Pero since severely bullied lang ko, gusto dyan kumahawa sa DC. Sobrang ka ng death threat. Yan. Since akong mother, teacher man siya dito, respected ko siya. Naabot sa iya, ha? Since kabalo man siya sa kuwang mental state, pagkala dahil nga mo bali na din siya. Pero, inabtan mi sa lupa. Pag itabo ato, wala akong mother. Ano niya, ako, kung kuya, ako man ang lenggos, ano niya sa mong building. Ang common appearance sa Marawi kay naipabuto-buto. Either kasagara na kay gunshots dyan na. So, amo nag-ignore kay since usual man na siya nga kuwan, panitabo dito. Pero, ang amigo sa akong mother, which is teacher ko siya sa DC, ito siya sa MOA. Nga, sige siya tingin sa mga in a strong manner nga kuwan, manggawas daw mi daw. Mura siya gapanik daw ana. Sigo pangutanan niya, di pa siya matubag. Pero dapat lang jud mi manggawas. Paggawas na mo, ang amo lang lalaki, flashlight or bitang, o lantern niya dako. Aya pa niya giingon sa mga mga ISIS. Later paggawas na mo, okay makita, pero mino kayong dalan. Ato mi sa eskwelahan, DC. Dito, among makita nga mga teachers bitaw, mga staff. So, parang dito, like, packing na, gabag na. Ito may mouse, ako na kung hangga. Yun nga, namunta na sa mo, mouse. Naman nakita nga mga lalaki dito nga, kaya ito, wearing black, all outfit black daw. Kaya wala man, kaya mingaw man kayo. Pero, pag pangutana niya ako,
sa gate, sa basic, ano mga tao, dala lang kami. Natural. Natural ka mas. Ito, parang may batsa yung ito. So, how did we escape? We escaped consecutive times. Kapilan na. Isa, through the support sa mga families, sa mga students, sa mga teachers. Mo support na sa mga pwede mo din manago sa mga balay. May sila mga sina. So, through house, di mo just stay. Tapos mag-escape. Ato ay isa ka rescuer na mga si Kuya Loloy. And, by the way, kanina story kinani sa 7K. The video is called Bandila. Okay. At the distance, amo na makita ang entire GC sunog. Sa mga maute, isungod lang. Nakatay sa kabalay dito, dako siya, mansion, I think. And dito may gapasting. Within that mansion, there's a basement. Dito may nanagot na night. We hid for 12 days. Dito sa basement. Like, a movie 45 para dito pasigod. Trap me dito, naman, we are under crossfire. Kaya nga namin diri, sinala na diri, mga ISIS na diri. So, kumawas me, masinigo pa lang me, patay me, yun lang. Na may teacher na nasa connection sa military. Magawas me sa mga kaugalingon, these guys was Muslim. Tapos dagan, dalong sa ilang kampo. During ito nga time, kaya kakita ko sa brutality. So ito nga bang kung kinaiga, corpse, patay, luwas, gunshots, rigid. Kato like, nakuha ko ato like, tuspad dito nga alam dito. Nakuyawan, Kuyawan ko. Pero wala dyan ko ni kuha padayog dagan. Yes, kuan. Delayed yung effect, I think. I was 4th or 5th grade ako nga time, so bata pa kaya ko. Para dili ko madlog og ayo, sige ko gudong nang adula lang. Para dili ko maunsa, mataranta, whatever. I learned to farm bitaw, I learned to be resilient. I really thought nga, dito na po tama. Katok nilo na kay kabulo ko nga na ay culture mga Maute or ISIS nga. Kung bata ka, tapos mananaw Muslim, na high possibility nga ilaki recruit. Especially nga my name, Alamada, Islamic siya na pangalan. Basin, i-recruit ni or pat yun. We kept telling ourselves ba nga, tulaan ni pag-rescue na maulang ni hila. For me, delayed yung effect. Kaya ikaw nga, I think, junior or senior high, dito rin yung effect. Sige na po, security ang itabo. Well, my opinion lang kay, kung kinsa itong mga affected sa work kay na-RJ, kabaguhan silang personality dito. Karon kay I'm very melancholic right now. Itong sa na happy-go-lucky kay ko. I learned nga, kato siya nga experience kay mo ito yung nakapapusgan na ako. As future educators, inclusion starts with the heart. Education continues with hope. We cannot rewrite their past, but as their teachers, we hold a pen that helps them write their future.